Marami sa atin ang deboto ng mahal na Inang Maria. Humihingi tayo ng tulong panalangin sa Kanya upang idulog ito sa Kanyang anak na ating Panginoong Hesus ang ating mga pamanhik. Ngunit, sapat na nga ba ang ating kaalaman tungkol sa ating mahal na ina? Halika, samahan mo ako at ating tuklasin ang isang aparisyon ng ating mahal na ina. Magandang araw mga kaalam. Welcome po muli sa ating channel, ang Christianos TV. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay mag-subscribe ka na. Pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga videos na i-upload ko. Mabiyayang araw mga kaalam. Ang ating pag-usapan ngayon ay tungkol sa aparisyon ng ating mahal na ina na naganap sa Mexico at kung paano ito naging dahilan ng napakaraming taong magbalik loob sa Panginoon. At yan ay ating matutunghayan dito lamang sa Know Your Saint to Grow Your Faith. Sa isang payak na nayon, mayroong isang biyudo na ang pangalan ay Juan Diego. Siya ay 77 taong gulang. Siya ay nakikitira lamang sa kanyang tiyuhin dahil sa kahirapan ng kanyang buhay. Noong December 9, 1531, araw ng Sabado, si Juan Diego ay nagtungo sa kalapit na baryo upang dumalo ng misa bilang pagpaparangal sa mahal na ina. Sa kanyang paglalakbay, napadaan siya sa burol na tinatawag na Tepeyac at doon ay nakarinig siya ng tila bagang musika mula sa tinig ng mga ibon at ito ay kanyang hinanap at nilapitan. Pagdating niya sa dako kung saan niya narinig ang mga ibon, bigla na lang may nagpakita ng maningning na ulap at dito ay may nakatayo na parang isang babae at ang itsura nito ay parang isang prinsesa ng mga Aztec. Ang Aztec, ito ay ang mga katutubong nakatira sa Tepeyac, Mexico. Ito ang kanilang mga ninuno noon. Sila po yung mga sumasamba sa araw, sa buwan at sa mga Diyos-Diyosan. At sila rin po ang mga nagsasakripisyo kahit ng mga tao. Ang babae ay nakipag-usap kay Juan Diego sa pamamagitan ng Nahuatl language. Ito ang lengguwahe ng mga Aztec. At nagpakilala ang babae na siya ang mahal na Inang Maria at siya ang ina ng totoong Diyos. At hiningi nito kay Juan Diego na sabihin sa obispo na magpatayo ng simbahan sa dakong iyon. Ngunit ang katanungan, bakit doon nais ng mahal na Inang Maria magpatayo ng simbahan? Dahil sa di kalayuan kung saan nagpakita ang mahal na ina, mayroong isang templo na nakatalaga sa isang Diyos-Diyosan ng mga Aztec na ang pangalan ay Tonantzin, na ang ibig sabihin ay Our Mother. At sa dakong iyon, maraming mga sakripisyong ginagawa, katulad na lamang ng pagsasakripisyo ng mga buhay na tao at iba pang mga bagay na hindi makatao. Kaya nais ng mahal na Inang Maria na doon magtayo ng simbahan upang puksain ang paniniwala ng mga tao doon sa maling pananampalataya sa Diyos-Diyosan at matigil na ang maling pagsasakripisyo. Kaya ibinili ng mahal na ina kay Juan Diego na magtungo sa obispo at hilingin sa kanya na magtayo ng simbahan doon kung saan siya nagpakita upang magkaroon siya ng lugar upang pakinggan ang mga petisyon ng mga tao at wakasan ang paghihirap ng mga tao roon at sa buong Mexico. Bagamat natatakot si Juan Diego na humarap sa obispo dahil siya ay mahirap lamang, pinagsumikapan niya pa rin gawin ang pinapagawa sa kanya ng mahal na ina. Kahit nanginginig na siya, ay ginawa pa rin niya ang pinapagawa ng mahal na ina sa kanya. Ang obispo ay hindi naniwala kay Juan Diego. Inisip nito na kung ano nga ba talaga ang kailangan ni Juan Diego. Sabi niya sa kanyang sarili, baka kulang lang sa pansin si Juan Diego at baka inaalihan siya ng demonyo o dinamay, niloko lamang siya ng mga demonyo. Ngunit, pinagtiyagaan din naman ng obispo na pakinggan si Juan Diego. Pagkatapos ay pinauwi na ito. Kahit sa madaling sabi, si Juan Diego ay nabigo sa kanyang pakay. Nagkaroon din ng pagdududa si Juan Diego sa kanyang sarili. Kaya't minabuti nitong magbalik sa burol at umaasa na makitang muli ang babae upang makumpirma na tama ang kanyang naranasan. At hindi naman siya binugo ng mahal na ina. At muli niya itong nakita ng may kaningningan. Sinabi ni Juan Diego ang kinalabasan ng kanyang pakikipag-usap sa obispo at ang hindi paniniwala nito sa kanyang hiling. Ngunit sinabi ng mahal na ina na bumalik itong muli kinabukasan upang hingin muli ang pagpayag ng obispo na magpatayo ng simbahan. At nang sumunod na araw, December 10, 1531, araw ng linggo,
Nakipag-usap muli si Juan Diego sa obispo sa pangalawang pagkakataon. Ngunit, pinagbili na siya ng obispo na bumalik sa burol upang humingi sa babae ng tanda na magpapatunay kung siya talaga ang mahal na ina. Kaya't muling nagbalik si Juan Diego sa burol at nangyari ang pangatlong aparisyon ng mahal na ina. Sinabi sa kanya ni Juan Diego na nais ng obispo na humingi ng tanda na magpapatunay na siya talaga ang mahal na ina. At ito naman ay pinahintulutan ng inang Maria at sinabi nito na ibibigay niya ito sa kasunod na araw. Kaya't si Juan Diego ay umuwi na sa kanilang tahanan. Kinagabihan, pagdating ni Juan Diego sa tahanan ng kanyang tiyuhin, nagpapatuloy sa kanya. Nadatnan niya ito na may malubhang sakit. Napakataas ng kanyang lagnat at nag-aalala sila na maaari niya itong ikamatay. Kaya't kinabukasan, buong araw na binantayan ni Juan Diego ang kanyang tiyuhin. Dahilan upang hindi nito matupad ang kanyang ipinangako sa obispo. Nang sobrang malala na ang sakit ng kanyang tiyuhin at parang mamamatay na, nagpasya si Juan Diego na umalis upang maghanap ng pari upang maihanda ang kanyang tiyuhin bago mamatay dahil ayaw niyang mamatay ang kanyang tiyuhin na hindi tumatanggap ng sakramento. Upang maiwasan ang anumang abala at nahihiya din naman si Juan Diego sa mahal na ina dahil nabigo itong magipagkita sa kanya sa kanilang kasunduan. Iniwasan ni Juan Diego ang Tipiyak Hill. Umikot ito sa burol, ngunit hinarang siya ng mahal na ina. Ito ang ikaapat na pagpapakita ng mahal na ina sa kanya. Kinanong ng mahal na ina si Juan Diego kung saan ito patungo. Kaya't ipinaliwanag ni Juan Diego ang lahat na nangyari. Dahil dito, marahan siyang pinagsabihan ng mahal na ina. Sinabi ng mahal na ina sa kanya, bakit hindi ito nagtiwala sa kanya? Di ba't ako ang iyong ina? Na tila baga sinasabi sa kanya ng mahal na inang Maria, bakit hindi ka lumapit sa akin? Di ba't ako ang iyong ina na kumakalinga sa iyo? Pagkatapos, ay sinigurado ng mahal na ina na ang kanyang tiyuhin ay magaling na, kaya't lubos na nagpasalamat si Juan Diego. Nahiyaman si Juan Diego. Muling ipinaalala nito ang tandang ipinangako ng mahal na ina bilang tugon sa kahilingan ng obispo. Kaya't sinabi ng mahal na ina sa kanya na para naman sa tanda na hinihingi ng obispo, kailangan niyang umakyat sa Tipiyak Hill. Ito yung burol kung saan 3 beses nagpakita sa kanya ang mahal na ina. Sinabi ng mahal na ina sa kanya na makikita niya sa tuktok ng burol ang isang bulaklak. Kailangan niya itong pitasin at itago sa kanyang tilma hanggang sa makarating ito sa obispo. Ang tilma ay isang mahabang kasuotan na parang abito. Sabi pa ng mahal na ina na huwag niya itong ipakita kahit kanino man hanggang hindi pa ito nakakarating sa obispo. Ngunit si Juan Diego ay may pagdududa muli sa kanyang puso dahil walang anumang bulaklak ang mabubuhay sa ibabaw ng burol lalo na sa buwan ng Disyembre dahil ito yung panahon na napakalamig. Ngunit siya ay tumalima pa rin sa mahal na ina. Pagdating nito sa burol, namangha si Juan Diego dahil sa dami ng bilang ng bulaklak na namumukadkad doon. Kaya't dali-dali niya itong pinagpipitas at inilagay sa kanyang tilma at muling nagtungo sa obispo. Sa pangatlong pagkakataon, nagkitang muli si Juan Diego at ang obispo. Lumalabas na ang obispo pala ay naghihintay rin sa kanya. Kaya't lalong nadagdagan ang kanyang pagdududa dahil inakala nito na hindi na muling babalik si Juan Diego. Ngunit nang itinambad na niya ang kanyang tilma na nasa loob ang mga bulaklak at nahulog ito sa harapan ng obispo. At sa sandaling iyon, may mga tao pang nakapalibot sa obispo. Dito na sila namangha dahil hindi lang bulaklak ang kanilang nakita kundi ang larawan ng mahal na ina na naimprinta sa tilma ni Juan Diego. Ang tilma ay hinabi mula sa hibla ng cactus. Ito ang karaniwang damit ng mga mahihirap sa kanilang lugar. At doon, naimprinta ang larawan ng mahal na ina. Kaya't lubos silang namangha dahil kahit anong gawin ni Juan Diego, hindi may imprenta sa tela nito ang ganyang kagandang larawan. Ang larawan ay parang isang prinsesa. Ito ay nakayuko at ang kanyang mga kamay ay magkalapat na para bang nananalangin. Sa ilalim ng kanyang paa ay may crescent moon. Ang crescent moon ay isa sa simbolo ng relisyong Aztec. Kaya't napakalinaw ang mensahe
na mas makapangyarihan ang mahal na ina kahit sa anumang Diyos-Diyosan ng mga Aztec. Ngunit malinaw din na hindi sa Diyos dahil sa kanyang pagdarasal. Ang larawan ay isang pictograph. Ang pictograph ay isang paraan ng pagpapadala ng mensahe sa pamamagitan ng larawan. At ito ay lubos na naunawaan ng mga Aztec, kaya't napakaraming na-convert sa panahong iyon sa pamamagitan ng larawan ng mahal na ina. Ano nga ba ang mga mensahe na nakapaloob sa larawan ng mahal na ina? Ang mga bituin na nasa damit ng mahal na ina ay nagpapahiwatig na siya ay nagmula sa langit at siya ang reyna ng langit. At kung ano ang posisyon ng mga bituin sa araw na nagpakita ito kay Juan Diego, iyon din ang posisyon ng mga bituin sa kanyang damit. Nakita rin sa larawan na ang mahal na ina ay nakatayo sa harapan ng araw, at ang araw ang pinakadakilang Diyos ng mga Aztec. Nagpapahiwatig na ang Diyos na dinarasalan ng mahal na ina ay mas makapangyarihan sa Diyos ng mga Aztec. Pinaniniwalaan din na ang mahal na ina ay nagdadalang tao dahil sa suot nitong maternity band at mayroon ding anghel na may pakpak ng agila na nakahawak sa mantel at robe ng mahal na ina. Nagpapakita lamang na ang dinadala nito ay mula sa langit at lupa. A perfect man and a perfect God ang ating Panginoong Hesus. At sa pagtapak na mahal na ina sa crescent moon ay nagpapakita nito na tinalo ng mahal na ina ang Diyos-Diyosan ng mga Aztec. Kasabay ng pagpapakita ng mahal na ina kay Juan Diego, nagpakita rin pala ito sa kanyang tiyuhin na malapit nang mamatay. At na makita na nito ang mahal na ina, huminto agad ang kanyang lagnat at siya ay gumaling. Sinabi ng mahal na inang Maria sa kanya na ibig siyang makilala bilang Santa Maria de Guadalupe, na ang ibig sabihin ay Holy Mary who is the one who crushed the serpent. At hindi na muling nagpakita ang mahal na ina dahil natapos na ang kanyang misyon. Ang isa pang nakakamangha ay ang telma ni Juan Diego, dahil ito ay gawa lamang sa hibla ng cactus. Ito ay hindi magandang klase ng tela, at ang pinakamatagal na taon bago ito masira ay 30 taon. Ngunit ito ay umabot na hanggang ngayon, mahigit 500 taon na nakalipas, at makikita pa rin ng malinaw ang larawan na naimprinta sa tilma ni Juan Diego. Kinuha ng obispo ang tilma ni Juan Diego at inilagay nito sa kanyang pribadong chapel at ipinakita sa publiko sa mga sumunod na araw, at ito ay nakaakit ng pansin ng madla. At noong December 26, pagkatapos ng Pasko, inilipat ang larawan sa Tepeyac Hill sa pamamagitan ng isang posisyon sa isang maliit na chapel na mabilisang itinayo dahil ito ang kahilingan ng mahal na ina. Habang sila'y nagpoposisyon, nangyari ang kauna-unahang milagro ng larawan. May mga katutubo roon na nagtatanghal sa pamamagitan ng palaso, at mayroong isang aksidenteng natamaan sa leeg. Dahil sa sobrang takot nila, dinala nila ito sa harapan ng larawan, at nang maalis na ang palaso na nakatarak sa leeg ng katutubo, agad itong gumaling at parang walang nangyari. At sa araw na iyon, nagmilagro agad ang imahe. At ang larawang iyon ang naging dahilan ng napakaraming nagbalik loob sa simbahan. Sa loob ng 7 taon, tinatayang 8 milyong katutubo na ang nabinyagan bilang mga Katoliko at kumilala sa Panginoong Hesus sa pamamagitan ng mahal na ina. At dahil sa pagkilala nila sa tunay na Diyos, huminto na rin ang pagsasakripisyo nila sa kanilang mga Diyos-Diyosan, katulad ng human sacrifice kasama ng mga bata. Tundukan ito dahil sa ang ilan sa mga nakakamanghang katotohanan sa larawan. Ang larawan ay naipinta sa tilma ni Juan Diego. Ito ay gawa sa hibla ng cactus, at ito ay mababang uri ng materyales sa paggawa ng damit. Ito ay magaspang at mahirap pintahan, ngunit napakalambot ng bahagi na pintahan ng larawan, at ito ay umabot pa magpahanggang ngayon. Ang larawan ay sinuri ng mga eksperto noong 1970s, at nakita nila na ang larawan ay hindi iginuhit ng sinumang pintor dahil wala itong palatandaan na ginamitan ng brush. Para bang ang larawan ay inilagay ng minsanan lamang, at hindi rin nila mapaliwanag kung anong chemical ang ginamit sa larawan dahil hindi pa nag-exist sa mundo ang mga ginamit sa larawan. Noong 1789, sila ay nagguhit ng kaparehas ng larawan gamit ang kaparehas na material sa telma ni Juan Diego.
Maganda ito noong una, ngunit paglipas ng 8 taon, ito ay kumupas kahit ito'y kanilang itinapon lamang. 116 na taon, walang proteksyon ang larawan. Ito ay naka-expose, ngunit hindi ito nasira. Noong 1979, isa na namang eksperto ang sumuri sa imahe ng mahal na ina gamit ang infrared technology. Natuklasan nito na ang larawan ay parang isang buhay na tao dahil ang kanyang temperatura ay pareho ng buhay na tao na mayroong 98.6 degrees Fahrenheit. At nang sinuri ang dimensyon ng katawan ng mahal na ina, ito ay katawan ng isang babae, nagdadalang tao. Isa pang ophthalmologist ang sumuri sa mata ng larawan at pinalaki nila ito ng 2,500 na beses at nakita nila na mayroong reflection sa mata ng larawan. May nakita silang 13 tao sa mata ng mahal na ina. Pinaniniwalaan na ang mga taong ito ay ang obispo at ang mga kasama niya nung ipakita sa kanila ni Juan Diego ang larawan mula sa kanyang tilma para itong group picture sa ating kapanahunan. Noong 1785, aksidente rin itong natapunan ng nitric acid. Agad sana itong nasira kung ito'y pangkaraniwang larawan lamang. Ngunit pagkalipas ng 30 araw, ito ay kusang umayos at bumalik sa dati niyang kagandahan. Ilang beses din itong pinagtangkang sirain, ngunit hindi ito nasira. Minsan, tinapunan pa nga ito ng dinamita. Ngunit, hindi pa rin ito nasira at marami pang ibang patunay na ito ay mula sa langit at hindi nilikha ng sino man sa lupa. Hanggang ngayon, marami pa ring milagro ang iniugnay sa imahe ng mahal na ina. At meron din nakatayong basilika sa Tepeyac Hill kung saan hiningi ito ng mahal na ina na itayo doon. Ang basilika ang most visited shrine sa buong mundo at ang pangatlong most visited sacred site. Noong 1887, pinahintulutan ni Pope Leo XIII na magkaroon ng canonical coronation ang larawan. Ang canonical coronation ay ang pagkukorona ng Santo Papa sa imahe ng mahal na ina sa kahit na anong aparisyon. Yan ang palatandaan na tinatanggap at inaaprubahan na ng simbahan at ito ay patunay na ang aparisyon ay totoo. Maraming salamat mga kaalam sa pagsama sa akin sa pag-aaral sa aparisyon ng mahal na ina sa Guadalupe. At kung umabot ka sa puntong ito ng video, malamang isa ka rin sa mga katulad ko na interesado sa mga ganitong paksa. Kaya i-consider mo na sana ang mag-subscribe at mag-like sa ating channel. I-share mo na rin para marami pa ang matuto at mabighani sa ganda ng ating pananampalataya. At kung may nais kang pag-usapan, ay i-comment mo na at aking pagsusumikapang saliksikin. Maraming salamat mga kaalam. Hanggang sa muli.